Patuloy ang mga hakbang na palakasin pa ang kakayahan ng Pilipinas para protektahan ng malawak na maritime domain ng bansa. Patunay rito ang paglulunsad ng isang bagong offshore patrol vessel. Narito ang ulat. Inilunsad nitong Miyerkules sa Ulsan, South Korea ang bagong offshore patrol vessel na tatawaging BRP Raha Sulaiman. Ipinangalan ito sa bayaning Pilipino na si Raha Sulaiman na isa sa mga lumaban noong pre-colonial times. Sa kanyang mensahe, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang paglunsad sa BRP Raha Sulaiman ay isang bagong kabanata sa Philippine Navy upang palakasin pa ang kapabilidad ng Pilipinas na protektahan ng malawak na maritime domain ng bansa. Matapos ito ay dadaan sa sea trial ang barko bagong inaasahang delivery sa susunod na taon na una sa 6 na Sulaiman class offshore patrol vessel na bibilhin sa isang South Korean shipbuilder sa ilalim ng pinirmahang kontrata noong 2022 at bahagi ng AFP Modernization Program. Samantala, nakahanda ang Philippine Army na magpadala ng mga tauhan sa West Philippine Sea, lalo't nakatuon na rin ngayon sa external defense. Mayroong 9 na okupadong feature ang Pilipinas sa West Philippine Sea na binabantayan ng mga tropa ng Navy at Marines. We're ready, as you've learned, and based on our Katian exercises, the Army right now is highly mobile and very agile. It can be lifted. A battalion size, a 500-man unit can always be lifted anytime and can be brought to any place in our country. Kamakailan ay ginawat kay Army Chief Lieutenant General Roy Galido ang Naval Special Operations Command Honorary Badge. Matapos niyang dumaan sa isang matinding pagsasanay kasama ang Elite Naval Special Operations Unit sa kanyang pagbisita sa NAVSOCOM Headquarters sa Sangli Point, Cavite. Ayon kay Galido, bahagi ito ng regular na cross-training sa mga major services ng AFP. It's not only the Army training with the Navy. Navy has a special skill set that the Army needs to acquire. The Navy also trains with the Army. This cross-training builds good working relationship and the very strong foundation for interoperability, especially when this training involves young officers who will soon grow up in the profession of arms, and it will be easier for them to communicate and work together in a joint force environment. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.